hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Opisyal ng Bureau of Customs na isinasangkot sa katiwalian, tinalis na sa pwesto. Self-confessed hitman Edgar Matobato balak umanong humingi ng asylum sa ibang bansa. Training at palitan ng impormasyon ng Philippine at US Police tuloy pa rin sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ng ilang politiko sa iba't ibang issue. Pagpapatayo ng bagong dam para punan ng pangangailangan sa water supply isinusulong ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Subalit gasto sa pagpapatayo ng proyekto posibleng ipasa sa consumer. Pambansang kamao, Senator Manny Pacquiao, handa at excited na para sa nalalapit na boxing fight kay Jesse Vargas sa Las Vegas. Una sa ating mga balita, tiniyak ni Moro National Liberation Front Founding Chairman Nurmi Suwari na makikiisa siya sa isinusulong na Bangsamoro Peace Process ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Magandang hapon, Rosalie. Magandang gabi, June. Tiniyak nga dumiretso dito sa Malacanang si MNLF Founding Chairman Nurmi Suwari matapos na ibigay mismo sa kanya ni Presidential Advisor on the Peace Process, Jess Dureza, ang kopya ng order ng korte na sumususpende ng kanyang warrant of arrest. Matapos nito, magkasamang nagtungo sina Dureza at Miswari dito sa Malacanang upang paunlakan ang paanyaya sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte na wala itong layong sikilin ang kalayaan ni Miswari. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pagpapaunlak sa kanya ng MNLF chairman. Ipinagamit pa ni Pangulong Duterte ang presidential podium kay Miswari sa pagbibigay nito ng kanyang talumpati. Tiniyak naman ni Miswari ang kooperasyon ng buong Moro National Liberation Front sa isinusulong na Bangsamoro Peace Process ng Duterte administration. Ayon sa Moro leader, matatag pa rin hanggang ngayon ang MNLF at pinabulaanan na mahina na ang puwersa nito. Iginiit din itong nasa kanya pa rin ang simpatya ng karamihang Moro group sa Mindanao. Samantala, nagpahayag naman ng pagsuporta si Miswari sa anti-drug war ni Pangulong Duterte. June, naniniwala si MNLF Founding Chairman Nurmi Suwari na si Pangulong Duterte ang makapagbibigay o makapagdudulot ng pangmatagalang kapayapaan na hinahangad ng mga Pilipino sa Mindanao, at tutulong din si Miswari sa pagtitiyak na matatapos ni Pangulong Duterte ang kanyang tungkulin sa loob ng 6 na taon nitong termino. June? Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula sa Malacanang. Tiwala naman si Zamboanga City Mayor Beng Climaco na mapapanagot pa rin si MNLF Founding Chairman Nurmi Suwari kahit pansamantalang sinuspindi ang court proceedings at arrest warrant laban dito. Sa isang statement, sinabi ni Mayor Climaco na suportado niya ang mga inisyatibo ni Pangulong Rodrigo Duterte upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Si Ms. Suwari ang tinuturong utak ng pagsalakay sa Zamboanga City noong 2013 na nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. Iginit rin ni Mayor Climaco na isusulong pa rin niya ang mga kaso laban kay Ms. Suwari at sa iba pang miyembro ng MNLF na sangkot sa insidente. Tinanggal na sa pwesto ang opisyal ng Bureau of Customs na pinatutungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa katiwalian. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Inihayag ni Pangulong Duterte noong Martes na nais niyang matanggal ang isang Deputy Commissioner ng Bureau of Customs na umano'y sangkot sa katiwalian. Isang araw ang nakalipas, agad tinanggal sa pwesto si Attorney Arnel Alcaraz, ang OIC ng Enforcement Group na siya umanong pinatutungkulan ng Pangulo. Ngunit mananatili sa kanyang posisyon si Alcaraz bilang Collector 5 habang iniimbestigahan sa reklamong katiwalian. He's just relieved from his additional duty of being OIC. Sa mga Deputy Commissioner ng Customs, tanging si Alcaraz ang may kinakarap na reklamo, kaya't ipinalalagay na siya ang tinutukoy ng Pangulo. Pinasasagot na ng NBI si Alcaraz sa reklamong isinampa ng isang importer ng plywood. Ayon sa Customs, misdeclared ang kargamento ng importer, ngunit hindi nasunod ang tamang proseso para dito. I'm sure that the President has other bases and not just this. He may have received other culpable information from other people.
Dati nang nakatanggap ang customs ng reklamo laban kay Alcaraz mula sa 4 na importer dahil sa pag-ipit umano sa kanilang kargamento. Them have actually had drafted their affidavits, pero for some reason, they didn't push through with the filing. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng customs ang kopya ng reklamo mula sa NBI upang masimulan ang kasong administratibo kay Alcaraz. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi kinatigan ng Sandigan Bayan 5th Division ang graft case laban kay dating Makati Mayor Elelita Binay. Pinayagan ng korte ang inihaing demurrer to evidence si Binay at sinabing nabigo ang prosekusyon na patunayang guilty si Binay sa kasong graft. Nag-ugat ang kaso ni Binay sa umano'y maanumalyang pagbili nito ng furniture at office supplies na nagkakahalaga ng mahigit 21 million pesos noong siya pa ang alkalde ng Makati City. Hihingi naman ng asylum sa ibang bansa ang self-confessed hitman na si Edgar Matubato. Kasunod ito ng muling pagpapaaresto sa kanya ng isang korte sa Davao City dahil sa hindi niya pagsipot sa arraignment kanina. Ito ang balita ni Victor Cosare. Hindi na naman natuloy ang pagbasa ng sakdal kay Edgar Matubato para sa kasong illegal possession of firearms kanina dahil hindi na naman sumipot ang akusado sa Municipal Trial Court Branch 3 sa Davao City. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Jude Sabio, hinihiling nila na suspindihin muna ang proceedings dahil nakabinbin pa ang kanilang mosyon sa Korte Suprema na ilipat sa Metro Manila ang pagdinig sa kaso ni Matubato dahil sa issue ng seguridad. Ngunit hindi kinatigan ni MTC Branch 3 Judge Silverio Mandalupe ang apela ng kampo ni Matubato at ipinag-utos ang muling pag-aresto rito. Dismayado ako dahil dapat bigyan niya ng time yung Supreme Court na aksyonan yung petition to transfer venue. Merong nakikita na akong undercurrent of bias dito. Ayon kay Sabio, pag-aaralan pa nila ang susunod nilang hakbang. Sa ngayon, nasa isang safe house sa Metro Manila si Matubato at nasa pangangalaga uli ni Senator Antonio Trillanes IV. Kasi nga, general knowledge na at risk yung buhay ni Mr. Matubato kasi inaakusahan niya mismo yung presidente ng Pilipinas na mamamatay tao. So, di ba? Konting konsiderasyon lang yon. Balak naman ng kampo ni Matubato na kumuha ng political asylum sa ibang bansa. Wala na kami protection sa WPP, wala na kami protection sa Senado, wala na lahat. Paraan din nila ito para malayang makatestigo si Matubato kapag naihain na sa International Criminal Court ang kanilang reklamo laban kay Pangulong Duterte at iba pang sangkot sa nangyayaring patayan sa bansa kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga. Target ng kampo ni Matubato na maisampa ang reklamo sa ICC sa Enero ng susunod na taon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nanghihinayang naman si Senator Antonio Trillanes IV na hindi naipresenta ang ilang testigo ng Commission on Human Rights o CHR sa pagdinig ng Senado sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Makukumpirma sana ng mga testimonya ng siyam na testigo ng Commission on Human Rights ang mga salaysay noon ni Edgar Matubato sa investigasyon ng Senado sa mga manay kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Subalit hindi na nabigyan ng pagkakataong makapagsalaysay pa ang mga nasabing testigo. Ayon kay Senator Antonio Trillanes IV, dismayado siya dahil marami pa sanang kaso ang madidinig ng Committee on Justice and Human Rights kung hindi tinapos si Senator Richard Gordon ang pagdinig. Sa halip, inihanda agad ni Gordon ang committee report. Marami pang hindi natapos eh. Bakit? Ano yan? Nababasa niya yung future? Nababasa niya yung mga nasa isip nito mga testigo na ito? Para maisama niya doon sa kanyang committee report. Ayon kay Senator Trillanes, halata umanong kabilang si Gordon sa mga tinatawag niyang apologists ni President Duterte dahil sa ginagawa nilang pagtatakip ng mga pagkakamali ng Pangulo kabilang na ang kanyang mga polisiya pagdating sa kampanya kontra droga. Narinig niyo naman yung mga statements ni Senator Gordon. Talagang anggulado at kilyado na para kay President Duterte na kanyang alay to really make justifications, make alibis, and be apologies of the president. Ibang yun that makes you an enabler of these evil deeds. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Trillanes na may mahigit 10 senador ang umanay hindi pabor sa pamamalakad at sa mga naging desisyon ng Pangulo. Pinag-uusapan ito
And kaya nga, for those na naririnig ko naman na they're not happy also with how things are going, ano naman, and they choose to at least not to be apologies of the president. Ako, I appreciate that. Kasi maaring they're just giving him time to correct himself. Sa susunod na linggo, magbabalik sesyon na ang Senado at inaasahang dadali na sa plenaryo ni Senator Richard Gordon ang committee report patungkol sa mga manikaso ng extrajudicial killings kaugnay ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tiniyak ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na hindi apektado ng bangayan ng mga politiko ang training at palitan na intelligence information ng Philippine National Police o PNP at American counterparts nito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Walang epekto sa isinasagawang training at palitan ng intelligence reports ng Philippine National Police at American counterparts nito ang nangyayaring bangayan ng mga politiko. Ito ang sinabi ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa kasunod ng napaulat na umano'y tangkang pagharang ng isang US Senator sa pagbili ng PNP ng M4 assault rifles sa isang American arms supplier. Ayon sa General, iba ang sitwasyon sa mga nasa ibaba kahit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga matataas na opisyal ng Amerika at Pilipinas. Aniya, malalim na ang samahan ng US at Philippine Police at hindi ito basta maaapektuhan ng anumang issue. Kami dito sa baba, between the Philippine National Police, saka yung aming mga counterparts like the FBI, like other intelligence agencies ng Amerika, we are brothers. We are brothers. We share the same experience. Meron yung connection po namin nandiyan na. Kaya hindi tayo basta-basta mag-iiwanan. Sinabi rin ng General na matagal nang nagtutulungan ang PNP at US sa paglaban sa mga terorista, paglaganap ng iligal na droga at iba pang krimen. Magsishare tayo ng intelligence. Ngayon, na nagganito nangyari, pulis pa rin yan sila. They can feel for us. Hindi tayo pababayaan. Ang pahayag ng General ay bunsod na rin ang pangamba ng ilan na naapektuhan na rin ang samahan ng pulisya dahil sa hindi pagkakaintindihan ng mga politiko sa isyu ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Batas na mag-oobliga sa tobacco companies na maglagay ng babala at larawan ng mga sakit na nakukuha sa sigarilyo, epektibo na simula bukas. Ilang proyekto upang mapaganda ang transportation system sa bansa inilatag ng Duterte administration. Implementasyon ng mga proyekto target sa loob ng 5 taon. Pagpapatayo ng bagong dam para punan ang pangangailangan sa water supply isinusulong ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Subalit gasto sa pagpapatayo ng proyekto posibleng ipasa sa consumer. Epektibo na simula bukas ang Graphic Health Warning Law. Sa ilalim ng batas, pagmumultahin ang lahat ng mga magbebenta ng sigarilyo na walang nakalagay na babala at larawan ng masamang epekto ng paninigarilyo. Ito ang balita ni Joanne Nano. Alinsunod sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warning Law, mahigpit na babantayan ang lahat ng mga cigarette manufacturer, importers, distributors at maging mga retailer na mahuhuling nagbebenta pa rin ng mga sigarilyo na walang picture-based warning. Aabot sa halagang hindi bababa sa 10,000 piso hanggang 2 milyong piso ang mga lalabag sa nasabing batas. Ang Department of Health ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pagmumonitor ng pagpapatupad ng naturang batas. Katuwang nito ang Department of Trade and Industry kung saan maaaring i-report ang mga mahuhuling nagbebenta ng mga sigarilyo na walang tamang label. Gayun din ang Bureau of Internal Revenue, ang Interagency Council on Tobacco o IAC at ang mga lokal na pamahalaan.
Kasama rin sa mga magbabantay ang ilang civil society group na mag-iikot sa ilang mga tindahan na nagbebenta ng sigarilyo. Umaasa ang grupo na magiging maayos ang pagpapatupad ng batas na inaasahang makatutulong upang mabawasan ang bilang ng nagkakasakit dahil sa paninigarilyo. Kaya po kami mga civil society groups, mga biktima ng sigarilyo, lalo na ay mamatyagan at siguraduhin na ma-implement fully o lahatan at wala sanang lumabag dito. Hinikayat rin ito ang publiko na makipagtulungan upang maging matagumpay ang implementasyon ng batas. Ang tulong ng mamamayan ay napaka-importante upang may patupad ng tama at maging successful po itong traffic health warning law. Positibo rin ang grupo na malalagdaan rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa no smoking policy. Lahat ng malilikom ay gagamitin naman bilang pondo para sa pagpapagawa ng mga anti-tobacco campaign at iba pang mga materyales na makatutulong sa mas maigting na kampanya kontra paninigarilyo sa bansa. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magkaroon na naman ng panibagong water rate increase dahil sa posibilidad na ipasa sa consumer ang gasto sa pagpapatayo ng bagong dam na pagkukunan ng water supply para sa buong Metro Manila. Ito ang balita ni Grace Casin. Ia-award na ngayong Disyembre ang proyekto sa pagpapatayo ng Kaliwa Dam sa Infanta, Quezon. Kaya nitong mag-supply ng milyon-milyong litro ng tubig kada araw. Ito ang makatutulong para hindi magkaroon ng krisis sa tubig sa mga susunod na taon, kasabay ng pagdami ng populasyon sa bansa. Nagkakahalaga ito ng 18.7 billion pesos at inaasahang matatapos sa taong 2022. The Kaliwa Dam will allow us to have an additional water of around 600 million liters per day. So that volume of water is bigger than Angat Dam. Subalit hindi inaalis ng Maynilad ang posibilidad na ang gasto sa pagpapagawa nito ay ipasa sa mga consumer. Subalit hindi pa masabi sa ngayon ng ahensya kung magkano at kailan ito posibleng ipatupad. Kung halimbawa matuloy ang Kaliwa Dam, then ang i-recover namin yung mga bayad para sa Kaliwa Dam. Kung hindi man magkaroon ng bagong water resources sa taong 2022, may mga proyekto na silang nakahanda para hindi makaranas ang bansa ng kakapusan sa supply ng tubig. Tulad nga ng additional capacity sa Laguna Lake or bagong desalination plant, kasama na din yung pagbaba ng NRW. Nilinaw naman ang MWSS na sa ngayon sapat at normal pa ang supply ng tubig sa Metro Manila. Hindi totoong may looming water crisis because there are a lot of things that can be implemented to prevent any possibility of a looming water crisis. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinabi ng isang senador na dapat ding tutukan ng administrasyon ang pagpapalawak ng ayuda sa mga overseas Filipino worker upang matupad ang layunin ng pamahalaan na mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Plano ng Administrasyon Duterte na tutukan sa susunod na taon ang pagbibigay ng maliliit na negosyo sa mga overseas Filipino workers sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, isa ito sa nakikitang sagot ng pamahalaan upang mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa. Bukod pa ito sa pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. So if you have a small piece of property, you're OFW and you need a mentor and you need the whole equipment, they will train you and teach you. So yun ang iniisip namin. So that whole program will be launched next year. Kasi nakikita natin, if we don't solve our agriculture problem, we will never solve the poverty problem in this country. Sinabi naman ni Senator Cynthia Villar na mahalagang maturuan ng alternatibong pagkakakitaan ng mga OFW na nagsisilbing suporta na rin sa Poverty Alleviation Program ng administrasyon. To open the eyes of the OFW that they can do business with remittances, mga savings nila sa remittances, and at the same time, turuan natin para hindi sila malugi. Pagkakataon na rin anya ito upang maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino lalo na ng mga nasa probinsya. Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga balikbayan na OFW maging sa mga pamilya nito ng mga paraan sa pagtatayo ng sariling negosyo.
Makakakuha ng livelihood programs o maliliit na negosyo ang mga OFW sa pamamagitan ng ilulunsad na 6th OFW and Family Summit sa November 15 sa World Trade Center sa Pasay City ng Go Negosyo at Villar Foundation, katulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. At karing kay katamong balitang promdi. Dinalan king lalam ning food handling seminar reng magtindang pamangan king Handumanan Elementary School king Bacolod katukinan ning milyaring cholera outbreak king eskwela anyang October. Ining balita ng Lalaine Moreno. Balik na sa normal ang klase sa Handumanan Elementary School 1 sa Bacolod matapos ginsuspinde bangod sa natabo nga cholera outbreak. Masobra isa kagatos ka estudyante ang gindala sa ospital sa syudad sang nagligad nga bulan matapos makabatyag sang lupot kag pagpalanuka. Suno sa Bacolod City Health Office, pulo ka mga estudyante ang kumpirmado nga naigo sang kolera. Tungod sini temporaryo nga ginsira ang school canteen kag mga tiyangge sa guwa sang eskwelahan samtang ginahulat ang resulta sang laboratory examination. Ang kabataan, madala na lang sa ila pagkaon, including the water, para ma-freeze sila. So sa subong ang aton nga canteen close gina. Ginpaidalom naman sa food handling seminar ang mga manugbaligya kag ginapakuha sang health card. Itigin pang examine pa ng mga vendors nga nagabalagya. Where in fact may seminar sila nga ang ginhimo. Sa isa ka adlaw nga food handling seminar sang City Health Office, gintudlo sa mga manugbaligya ang insakto nga paghanda sa mga pagkaon kag kalimpyo sang lugar agud hindi makontaminate sa mga bakterya ang mga pagkaon nga ginahanda para sa mga estudyante. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Megbuoy ang local government ng Davao City ang meto nga hotline bang maaksyonan ning kaso dadeng anak ang mabibiktima king mapamag-abuso king balet. Ining balita ng Janice Inhente. Nagbuo og hotline ng lokal na kagamhanan sa Davao City aron matubag ang kaso sa mga bata nga biktima sa pangabuso. Ang Kian Gabriel Hotline gipanganlan ni Mayor Sara Duterte Carpio sa tulo ka tuig nga giilang si Kian Gabriel Agustin na gimaltrato kuno sa ama-ama niini sa Matina Pangi duha ka buwan na ang milabay. This hotline calls for everyone's responsibility no naatay obligasyon nga luwason ang tanang kabataan no, sa lain-laing porma sa pagpangabuso. 24 oras sa 7 ka adlaw ang operasyon sa hotline ug mga social worker, police, health professionals ug abogado ang mudawat og reklamo. Referral, i-assess unsa ang kahimtang no sa bata kung naay pagpangabuso, so tan-awon din ha ang safety niya primarily. So mao na naay pulis nga kung kinahanglan respondihan na adayon ang pulis. Tan-awon iyang medical condition, so naapod tay connect sa City Health Office. Sukad na sugdan ang hotline ni adtong Biyernes unom na ka-verified reports ang ilang nadawat, lakip diri ang duha ka prank calls. Nanawagan usab ang mga otoridad sa katawhan nga ipahibalo dayon kung dunay nahibaw ang insidente sa pagpangabuso sa mga bata pinaagi sa pag-text o pagtawag sa Kian Gabriel Hotline 0908-818-4444. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Tuloy pa rin ang pamagbante ning lokal na pamahalaan king kabilyanan ning meto nga babuktut king Cavite ang may positibo king Zika virus. Ining report ng Randy Forastero. Patuloy nang inoobserbahan ng Provincial Health Office ang kalagayan ng isang buntis na kumpirmado nagkaroon ng Zika virus sa Bacoor, Cavite. Ang buntis ay nakita ng sintomas ng Zika at sumailalim sa test sa Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa City. Ang atin pong binabantayan ay yung mga buntis na nagkakaroon ng sakit nito na ito dahil may posibilidad po na magkaroon ng microcephaly o naging maliit yung skull, yung ulo ng baby. At yun po yung abnormality na nakikita natin. Ayon kay Dr. Soriano, 80% sa mga may Zika ay walang pinapakitang simptomas, kaya pinapayuhan ng mga nagdadalang tao na ugaliing magpa-check up.
Sa ngayon, 19 na ang kumpirmadong kaso ng Zika virus infection sa bansa. Upang mapigilan pa ang pagtaas nito, iminungkahi ng DOH na bumili ng Zika Pregnancy Test Package at karagdagang real-time polymerase chain reaction test kits. Pinaiigting na rin ng lokal ng pamahalaan ang kampanya kontra sa mga lamok na carrier ng nasabing virus. Sa Cavite, karamihan po ay nag-iipon ng tubig at nakita po namin kay container sa bahay ay yung mga drums nila na kung saan napakaraming kitikiti at maraming adult mosquito. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. At yan kay katamong balita ay bating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ako Ifrima sa Longga Gloria, Maya Pabeng. Dalawang 2,537 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Isa sa 2 bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa. Magiging galaw at epekto nito sa bansa, binabantayan pa ng Pag-asa. Metropolitan Manila Development Authority may ipagtulungan sa isang traffic and navigation app upang makaiwas sa traffic at mapabilis ang biyahe ng mga motorista. Pambansang kamao, Senator Manny Pacquiao, handa at excited na para sa nalalapit na boxing fight kay Jesse Vargas sa Las Vegas. Sisimula na ng Commission on Elections sa susunod na buwan ang registration para sa mga overseas Filipino worker upang makaboto sa idaraos na midterm elections sa taong 2019. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bubuksan na ng Commission on Elections sa December 1, 2016 ang pagpaparehistro para sa ating mga kababayan sa ibayong dagat na nais makaboto sa 2019 midterm elections. Batay sa Section 6 ng COMELEC Resolution 10167, lahat ng mga Pilipino sa abroad na may edad 18 taong gulang pataas sa panahon ng 30-day voting period at pinapayagan ng batas na bumoto ay maaaring magparehistro. It will be more than 24 months of registration. So we aim to reach at least 2 million registered overseas voters for purposes of the 2019 elections. Lahat ng OFW voters ay maaaring pumunta sa pinakamalapit na embassy o consulate offices upang magparehistro. Maaari din naman silang mag-register online gamit ang i-rehistro facility ng COMELEC. Bisitahin lamang ang www.comelec.gov.ph upang makakuha ng Overseas Form Number 1 o OVF1. You can use your cell phone for e-register purposes. Pagdating nyo nun, wala kayong papel na dala, just show your name or including your barcoding sa cellphone ninyo. Itatapat lang po yun sa VRM. Parang mag-check-in ka lang, then so be it, andun na mariregister na, mabilis yun, kukunan na lang yung biometrics ninyo. Magpapadala rin ang COMELEC ng representatives sa ibang bansa ngayong Nobyembre upang paghandaan ang voters registration para sa mga OFW sa Disyembre na tatagal hanggang September 30, 2018. 8 posts were required to send at least 3 representatives who will be trained. One of them are yung VRM operator, then one will be the RERB member, and one is the administering officer. So yun ang kailangan kasi natin during the registration. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Commission on Elections. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monok Son live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. Umuulan ngayon dito sa Quezon City kaya medyo makaka-apekto yan sa daloy ng sasakyan. Lalo na dito sa aming kinalagyan ngayon sa may sa may Quezon Avenue sa may Delta.
tingnan natin kung ano sitwasyon ng traffic. Sa mga pupunta po ng Maynila at dadaan po ng Quezon Avenue, medyo nagkakaroon na po ng kaunting pagbagal dyan pa lamang po pagtawid po ng EDSA. Pagdating naman dito sa may area ng Scout Borromeo hanggang makarating kayo sa kanto ng West Ave, may kaunting delay dahil po sa palitan ng stop and go, pero after po niyan, magiging maluwag po ang westbound lane ng Quezon Avenue sa oras na ito. Ito pong area ng G. Araneta may kaunting problema po, lalo na po yung intersection going po ng Maynila. Samantalang yung papunta naman po ng Welcome Rotunda ay moderate traffic. Sa mga pabalik po ng Quezon City na manggagaling po ng Maynila, ito pong area ng Roosevelt, papunta po rito sa may kanto ng Timog. Medyo nagkakaroon ng konting delay dahil sa palitan stop and go. After naman po niyan ay moderate to heavy traffic na po tayo eastbound lane ng Quezon Avenue hanggang makarating na po kayo sa may area ng Elliptical Road. Tingnan po natin ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin po natin ang area ng Quezon Boulevard dyan sa may Quiapo, Maynila. Yung po papunta na Espanya sa oras pong ito, heavy traffic na po dyan sa may area na yan. At gayon din naman po sa mga papunta ng Loton sa oras na ito, heavy traffic po ang area ng Quezon Boulevard, Quiapo, Maynila. Puntahan po natin ang Espanya Blumentritt. Sa mga papunta po ng UST, moderate traffic na po hanggang sa may area ng Moraita, habang yung papunta po ng Welcome Rotunda na mga galing naman po ng Quezon Boulevard, light to moderate po dyan sa may area ng Espanya Blumentritt sa Maynila. Angela, kahapon ay naumpisahan na ito expanded the number coding at yun din yung window hours na extension, yung window hours sa lahat ng ilang mga lugar sa Metro Manila. Gayon din hanggang 8 PM na itong number coding. Ayon sa MMDA, nakahuli sila ng mahigit 300 kahapon. Yung ngayon naman ay nililigong pa nila yung mga datos para mabigyan tayo ng ulat kung ilan yung mga lumabag dito sa number coding scheme. Paalala, bukas ang lahat po ng sakyan ng plate number tatapos 9 at 0. Bawal po sa lahat ng malansangan sa Metro Manila 7 AM to 8 PM. Yan po ang ating traffic update. Back to you, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nagulat mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City. Inilatag ng pamahalaan ang ilan sa mga infrastructure project na inaasahang magpapaganda sa sistema ng transportasyon sa bansa. 800 trilyong piso ang kabuuang pondo para sa proyekto na target ipatupad sa termino ni Pangulong Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tiniyak ni Transportation Secretary Arthur Tugade na itutuloy nila ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura kahit hindi pa ibinibigay ng Kongreso ang hiling na emergency powers upang maresolba ang suliranin sa trapiko sa bansa. Kabilang sa mga proyektong inaasahang magre-resolba sa road congestion ay ang NLEX-SLEC Connection Road, Manila-Clark at Mindanao Railways, Metro Manila Bus Rapid Train System at marami pang iba. Sa kabuuan, 800 trilyong piso ang target na pondo para sa mga proyekto na planong ipatupad sa buong termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. 800 bilyong piso naman ang proposed budget para sa 2017 infrastructure projects. Ngunit ayon kay Transportation Secretary Tugade, magiging mabagal ang pagsasakatuparan sa mga proyektong ito hanggat hindi naaprubahan ang panukalang emergency powers para sa Pangulo. Ako naniniwala pa rin na sa kooperasyon, sa pag-intindi at understanding ng ating mga mambabatas at makikita nila yung kaliwanagan sa hinihingi naming emergency power, hindi ho para kay Tugade o kay Pernia, para sa presidente. Nagbigay din ng garantiya ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na sakaling ipagkaloob ng Kongreso ang emergency powers, mananatiling transparent, mabilis ang proseso at ligtas sa korupsyon ang pagpapatupad ng mga proyekto. We will be FOI compliant. We shall be transparent and we shall be accountable. Sinabi rin ni Tugade na maaari namang subaybayan ng publiko ang paggamit ng emergency powers ng administrasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Oversight Committee ng Kongreso at pagsusumite ng reklamo sa Korte Suprema, bago, habang at pagkatapos maipatupad ang mga proyekto. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Makikipagtulungan naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa isang traffic and navigation app upang mapaiksi ang oras ng biyahe ng mga motorista sa Metro Manila. Ito ang balita ni Monokson.
Nakipag-tie up ang MMDA sa transportation app na Waze upang matulungan ang mga motorista at mga commuter na mapabilis ang kanilang travel time sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng partnership, maaaring makakuha ng real-time na impormasyon ang mga motorista kung saan kalsada ang maluwag, kung may baha, road closure o kaya aksidente sa isang lugar sa tulong ng Connected Citizens Program ng Waze. Ayon sa MMDA, win-win partnership ang tie-up dahil magkakaroon ng palitan impormasyon sa pagitan ng MMDA at ng Waze. Ang maipon na impormasyon ay gagamitin upang makagawa ng mas magandang traffic management plan. Napapanahon ang naturang tie-up lalo't hinahanapan ng solusyon ng pamahalaan ang problema sa mabigat na traffic sa Metro Manila. Kahapon lamang ay ipinatupad ang expanded na number coding scheme na nakapagtala umano ng kabawasan sa travel time ng mga motorista, lalo na sa bahagi ng EDSA. Nagkaroon tayo ng average of 14.7 minutes yung improvement natin sa travel time. So that's a large difference. During the first day of implementation naman, average of 15 minutes improvement in travel time. Ang MMDA ang kauna-unahang government agency na nakipag-partner sa Waze na mayroong mahigit 1 milyong Filipino users bawat araw. Noong 2015 ay pumapangalawa ang Metro Manila sa tala ng Waze na pinaka-traffic na lugar sa buong mundo. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umiiral pa rin ang dalawang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, nananatili bang mabagal ang paggalaw ng bagyo, Ray? Magandang gabi, Jun, at sa ating mga kasambahay, halos stationary yung isang bagyo na lumakas to, naging tropical storm, mas malapit to sa PAR, pero hindi pa rin matiyak ng pag-asa kung ito ba ipapasok o hindi na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Yung isang mas malayong bagyo, tropical depression din ito, ay maliit na ang tsansa na makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, merong isang low LPA na nasa loob ito ng PAR, ito ay nakaka-apekto sa ilang lugar sa ating bansa at patuloy na magpapaulan sa ilang lugar sa bansa ngayong gabi, Jun. Sige, Ray, ibigay muna magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong mga weather system na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Unang-una yung tropical depression ay nasa 2,215 km sa may silangan po yan ng Luzon. Taglay lakas ng hangin na 55 km per hour. At yung pagbugso ay abot na 70 kph. Kumikilos nga pa west-northwest sa bilis na 15 km kada oras. Yung mas malapit sa PAR, si Tropical Storm Myre ay nasa 1,435 km sa may silangan po yan din ng Luzon. At taglay naman lakas ng hangin na 65 kph at yung pagbugso ay abot na sa 80 kph. Stationary nga po ito o hindi ito halos gumagalaw dun sa kanyang lokasyon. Yung low pressure area naman ay mas malapit po yan. Nasa 185 km sa silangan po yan ng Sorsogon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakapaloob po ito doon sinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. Nakaka-apekto sa Mindanao, Visayas at katimugang bahagi po ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Bicol at Quezon, makakaranas po dyan ng malalakas na mga pagulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Sa Metro Manila naman, yung mimaropat na labing bahagi ng Calabarzon ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. May light rains naman po sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, gayon din sa Tuigaraw. Pero sa Baguio po, 15 to 24 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Malakas din po ang mga pagulan sa may Samar at Leyte area, pero yung Central at Western Visayas naman ay makakaranas naman po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 30 sa Metro Cebu at Tacloban City hanggang 29 degrees Celsius. Yung area po ng Mindanao, buong Mindanao ay makulimlim at posibleng makaranas po na hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Cagayan de Oro City, hanggang 32 degrees Celsius ang posibleng maitalang maximum temperature. Metro Davao 34 and Zamboanga City hanggang 29 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 5:52 a.m. at ang sunset, 5:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo.
Maraming salamat, Ray Pelayo. And for the news abroad, hundreds of families in the western Colombian department of Choco were evacuated to safety after heavy flooding destroyed bridges and properties. RC Reyes reports. Más de 1,600 familias en el occidente colombiano, en el departamento del Chocó, fueron evacuadas debido a las fuertes inundaciones este martes, tras el desbordamiento del río Heja. El municipio de Bahía Solano fue puesto en alerta roja después de que más del 70% de las propiedades se inundaron y los puentes que conectan algunas ciudades se destruyeron. Las autoridades locales dijeron que las familias se reubicaron y fueron trasladadas a instalaciones escolares y agregaron que la operación de rescate fue limitada debido a la escasez de recursos, incluido personal de bomberos, lanchas y otros materiales. En 20 días hemos tenido 2 inundaciones y agua al pecho, lo que ha afectado aproximadamente 1,600 personas, ¿cierto? Que son familias que han venido sufriendo cada vez que el río las inunda. En la altura, en la parte más seca, da agua a la cintura y lo más hondo, más bajo, da agua al pecho. El aeropuerto local José Celestino Mutis y la escuela Luis López de Mesa también se inundaron. La Cruz Roja Internacional informó que los niveles de agua también aumentaron en los ríos de Condoto, San Juan y Atrato. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres informó hace 2 semanas que 17 localidades en el departamento de Chocó habían sido puestas en estado de alerta tras las abundantes lluvias e inundaciones. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Colombia. 16 people were killed after 2 trains collided in the Pakistani port city of Karachi on Thursday. Television footage showed mangled and overturned carriages and rescuers working to free people trapped in the wreckage. Over 40 injured in the collision of the Zakaria and Farid Express trains were brought to Karachi's Jinnah Hospital. Train traffic between Karachi and the rest of the country was suspended after the collision. Meanwhile, 3 people were killed in a spate of bomb and gun attacks, possibly carried out by the insurgents in southern Thailand overnight. 2 security guards and a soldier were the victims of the attack that took place in Narathiwat and Patani province, where a separatist insurgency has been raging since 2004. No group has so far claimed responsibility. Handa na si pambansang kamao Senator Manny Pacquiao para sa kanyang laban sa mas bata at mas agresibong WBO World Welterweight Champion na si Jessie Vargas. Maghaharap sa boxing ring ang dalawa sa Las Vegas sa darating na araw ng Linggo. Ito ang balita ni Christy Rosacia. Excited na ang ating pambansang kamao na si Senador Manny Pacquiao para sa nalalapit na boxing fight kay Jessie Vargas sa Las Vegas, Nevada. Sa kanilang free fight conference, sinabi ni Pacquiao na ramdam na rin niya ang pananabik at pagkauhaw sa panalo ng kalaban niyang si Vargas. Mas bata ng 10 taon at agresibo si Vargas kaya matinding paghahanda ang ginagawa ni Pacquiao. We're just doing our job and I'm challenging. It's an honor for me to challenge a champion. And he's a champion. You cannot say a title holder. His trainer is right. He's a champion. He's defending his belt. And we respect that. And I'm a challenger. So, may the best man win. Ayon sa senador, mahalaga ang labang ito dahil ito ang kanyang unang boxing bout bilang senador. Inamin rin niya na hindi madali na pagsabayin ang karera sa pagiging mambabatas at boksingero. It's gonna be a historical fight because this is my first fight being a senator. I mean, I tell you this, don't do this. Being a senator and a fighter is not easy if you don't have discipline yourself. Samantala, tiniyak naman ni Vargas na handa na siyang makipagsagupaan sa Filipino boxing icon. Ipapamalas niya ang malalakas na suntok, mabilis na galaw at talino sa loob ng ring. In order to be known as the best, you have to beat the best. And that's the reason why I wanted this fight.
I respect Manny as a person, as a fighter, and I'm sure that he's going to make for a great senator. Pangako ng dalawang boksingero, maganda at tiyak na kaabang-abang ang magiging laban nila sa darating na linggo. Ang WBO World Welterweight Title Showdown ni Pacquiao at Vargas ay sasagawa sa Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada sa darating na Sabado ng gabi o Linggo naman ng umaga sa Pilipinas. Chris Rosacia, UNTV News and Rescue, USA. Mahigit 1,000 residente po mula sa Cagayan at Isabela na naapektuhan ng Super Typhoon Lawin ang natulungan sa isinagawang libreng medical mission at relief operation ng UNCV, katuwang ang MCGI at Rotary International. Ito ang balita ni June Soriao. October 19, tumama ang Super Typhoon Lawin sa lalawigan ng Isabela. Dahil sa lakas ng bagyo, sa kauna-unahang pagkakataon ay itinaas ng Pag-asa ang Signal Number 5 sa Cagayan, Isabela area. Nang humupa ang bagyo, tumambad ang iniwang pinsala nito sa lalawigan, partikular na sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga lubang na apektuhan ay ang mga residente sa munisipalidad ng Cabangan, Isabela na sentro ng kalakalan. Upang makabawas sa hirap ng ating mga kababayang naapektuhan ng Super Typhoon Lawin, isang libreng medical mission ang isinagawa ng UNTV sa lugar sa pakipagtulungan ng Members Church of God International at Rotary International District 3780. Kaalinsabay nito ay nagsagawa rin ng relief operation ang Rotary District 370 sa Lemu North, Enrile, Cagayan. It's good we have the UNTV, ang dating daan, partnership with the Rotary 3780. Distributed goods like relief giving and some medical and dental missions. Sa ganun medyo makaiwas sila sa gastusan, papuntang hospital. Ito kumbaga sa compassion na natin ito na tumulong sa kapwa na nangangailangan. Hindi lang naman kami palagi una at huli nagkakaloob ng serbisyo. Kung merong tawag ng pangangailangan, babalik at babalik kami upang hindi lang po ganito ang maipagkaloob namin na tulong. Papasalamat nga ako dahil sa malaking tulong ng medical mission nyo, ang dating daan. Malaking bagay, malaking tulong talaga yung ginawa nyo ito. Amen. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 1,000 residente ang napaglingkuran sa libreng medical at legal consultation, dental extraction at nabigyan ng libreng gamot. Samantala, 300 kababayan naman natin ang natulungan sa relief operations ng Rotary International. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.